Makalipas ang 18 taon, nakamit na ng mga biktima ng malagim na ozone disco tragedy ang pinakaaasam na hustisya. Kamakailan lang, naglabas ang Sandigan Bayan ng hatol na 10 taong pagkakakulong sa 9 na dating Quezon City officials at ilang may-ari ng ozone. Magugunita na ang sunog sa naturang disco ay kumitil sa 162 buhay. Isa sa mga nakaligtas ang matapang na bumangon at patuloy na lumalaban upang mabuhay, si Ren. Tila isang malagim na alaala para sa kanya ang sugat at pilat na iniwan ng sunog. Doon ko lang alagas ng walang talakbong palya o kaya scarf, saka hindi rin nakatulong na course yung kasi kinakangaskara ako eh. Siyempre noong una, akektado ka na. Kaniniwala kasi sinasabi ng na hindi mo na kaya itong gawin, hindi ka nagiging normal yung guhain mo, hindi ka natutuguan ng guhok, nakaka-challenge, saka nakaka-frustrate. Saka tapos hindi ka nakakatulong yung, siyempre, kangilya mo, hindi concern yan, saka yung nakakasakangan mo lagi araw-araw. So hindi ka nila kakikilusin. Naging mahirap din para kay Ren ang mamuhay ng normal. Adjusted period. Lahat. Pag-aaralan mo. Ulit. Kakagaling ka ng sugat. Nag-a-adjust ka sa lahat ng gagay. Mentally, physically, emotionally. Ngunit naging matatag si Ren at hindi sumuko sa hamon ng buhay. Bagamat limitado na ang kayang gawin, batid niyang kailangan niyang lumaban at mabuhay. Sa lahat ng sitwasyon sa buhay, lahat ng problema dumating sa akin, kaya ko, hindi ako sumusuko. 19 years of my life, naramdaman ko na normal ako. Nangaitsura ko, medyo gokings ako ng konti. At least ako naranasan ko na. Mag-graduate na ako, kung kaya kinuntaan nila, nadaanan ko rin yan. Ang Operation Blessing ay agarang tumulong noon kay Ren at sa iba pang kasamahang nakaligtas sa tinaguriang one of the most tragic fire disasters sa Pilipinas. Ipinaayos na Operation Blessing ang mga nagkadikit-dikit na kamay ni Ren at ang kanyang leeg sa pamamagitan ng functional rehabilitative surgery. Ngayon, maliban sa pangangasiwa niya sa kanyang sariling business na light and audio services, napakalaking biyaya din kay Ren ang pagkakaroon ng asawa na kanyang katuwang sa pang-araw-araw na buhay. Salamat sa 18 years after, tulong na ginawa niya sa akin, hindi lang sa akin, sa mga survivors, sa family nila. Never give up, never say die.